Magandang araw sa lahat ng maginoong mga. Magbigay lang ako ng konting update ulit tungkol doon sa bird flu na nabanggit ko noong nakaraan. Sa ngayon po ay wala namang mga outbreaks na nakakatakot na pwedeng makaapekto sa ating mga panabong. Meron pa rin mga tinatamaan, pero karaniwan ay mga ducks pa rin, kung minsan ay pugo. Kaya lang po, doon sa data ng mga veterinaryo sa Pilipinas, sa history mula 2022 hanggang sa ngayon, mga nakaraang taon in particular, lumalabas na ang pinakamataas na incidence ng bird flu sa Pilipinas ay mula Marso hanggang Hulyo. Kaya nga po, nandito na tayo sa panahon na ito, kaya dobleng pag-iingat lamang po. Kung may mga manok na galing sa ibang mga farm na hindi nyo kabisado kung anong health status, huwag nyo ihalo kaagad sa inyong mga manok. Ito yung tinatawag natin na pag-isolate muna bago sila ipasok. Ganoon din, huwag kayong magpasok ng mga bibe, mahitik o mga wild na ibon sa inyong mga farm dahil pwedeng sila ang maging source of infection. Sabi ko nga, pag umipot ang isang infected na manok, natapakan niya ng tao at yung tao naglakad sa loob ng farm, naiwan yung ipot sa damuhan, natukan ang manok natin, yan na ang umpisa ng bird flu. Kaya na din, napapansin nyo siguro sa wala laking farm, pagpasok ng sasakyan nyo doon sa farm, may deep ramp. Dahil hindi malayo na doon sa gulong ng sasakyan ay may nabulungan na ipot ng ibon na maaaring infected ng bird flu. At pag yan ay pumasok sa inyong farm, yung ipot na yan natapakan ng tao, nagpunta sa manukan, pwedeng siya ang maging source ng infection. Kaya sa ating biosecurity, ang pinag-usapan natin lagi na dahilan na pwedeng maging source of infection ay tao at mga sasakyan. Siyempre, pag one bird na ang dahilan, yan ay mahirap na makontrol. Pero mag-ingat tayo sa panahon na ito dahil nga dun sa data ng mga veterinaryo sa Pilipinas, March hanggang July, medyo mataas ang cases o incidence ng bird flu. Mga kaibigan, may iba naman tayo ng topic ngayon. Sa mga chicken talk ng mga maginoong magmamanok, kung minsan napapasok yung usapan, meron pa bang pure na bloodline? Pati yung ating kaibigan si Eddie Ochoa, medyo naglabas din ang topic na ganyan. Sa ganang akin, nagbigay ako ng comment. Nasa panahon na ito, ang pure na bloodline lamang ay yung labuyo na naninira sa kabundukan. Pero pag oras na pumasok yung tinatawag na introgression, o ibig sabihin napasukan na siya ng ibang genes, hindi na siya puro. Yung pure na labuyo, tinatawag siyang pure sa dahilan na meron siyang mga tinatawag na wild genotypes. Pero pag siya ay napalapit sa kabihasnan at nagkaroon ng mating or interbreeding doon sa mga native na manok, gaya ng manok Bisaya, Tagalog, Kamanukan, nagbabago na ang kanyang genetic makeup. Kaya hindi na siya pure kahit mukha pa siyang labuyo. Ngayon, pagdating naman sa fighting cocks, yung American game fowls o English game fowls, meron pa bang mga pure bloodline? Siguro naman malinaw na sa atin na mula noon hanggang ngayon, 100 years na nakaraan, lahat na siguro ng fighting cocks ay puro crosses. Pero bakit natin naririnig? Ito ay pure Kelso, ito ay pure Hutch, ito ay pure Sweater. Kung pansinin nyo, ang sinasabing mga pure, pangalan na lamang ng tao. Dahil kung tignan nyo yung old American literature on game fowls, kung minsan may mababasa kayo doon, nasa American breeders, lalo na yung nauna ay matatanda, tinatawag nilang pure ang isang bloodline pag binibig nila for at least 7 generations. Sa mga Amerikano, dahil hindi naman naglalaban ng stamp ng panahon ngayon, ang 1 generation, karaniwan ay 2 taon. So pag sinabing 7 generations at least, ibig sabihin at least 15 or even 20 years na binibig yung isang pamilya na walang outside blood. Pero pag tinawag na pure yan ay ipinapangalan doon sa tao. Kaya nga yung pure Hutch, galing kay isang Ford Hutch. Yung pure Kelso, galing kay Walter Kelso. Yung pure Sweater, galing yan kay Sweater McGuinness.
Pansinin niyo yung sweater na lang. Dahil ang nagpauso sa Pilipinas ay si Carol Nesmith, may tinatawag na Carol sweater. May sariling linyada si Bruce Barnett sweater. May sariling linyada si Ding Fair sweater. May sweater si Larry Romero sweater. Dito rin sa Pilipinas, ang dami ng mga breeders na kanyang-kanya ang sweater. Depende kung sino ang nag-breed niyan. Halimbawa sa mga Process of Excellence, meron tayong tinatawag na one-click sweater. Doon sa kaibigan natin sa Amerika, may tinawag siyang water oak sweater. Kasi yung manok niya ay nandun na sa Negros. So, ibig sabihin, ipinapangalan yung guideline doon sa tao na nag-breed. Yan nga po ay pure. Sabi nga natin, yan ay crosses. Pero binibigyan lang natin ng bragging rights yung taong nag-breed niyan ng mahabang panahon nang walang outside blood para matawag siyang pure Pedro, pure Juan de la Cruz, pero ang kanyang genetic makeup ay crosses pa rin. So yan lang ang aking take dito sa pinag-uusapan kung pure o crosses. Ulitin ko, basically lahat ay crosses, tinatawag lang na pure para ma-identify mo kung kaninong breeder nanggaling. Mga kaibigan, i-wrap up lang natin yung ibang mga binanggit natin na age-related health concerns, lalo na sa growing nating manok. Pansinin nyo, dito sa Pilipinas, maliban sa peste na binabakunahan natin ng B1 at Lasota, may isang basic vaccine na hindi nawawala. Yan ay ang fowlpox vaccine. Dahil sa dami ng lamok sa Pilipinas, hindi nawawala ang bulutong. Karaniwan lumalabas yan 2 to 8 weeks of age. So ito yung panahon na pinakamaraming cases ng bulutong. Except siguro, kung kayo ay nag-import ng manok, kasi sa Amerika hindi nagbabakuna ng bulutong, kailangan pagdating, bakunahan nyo ng fowlpox kasi pag naagat ng lamok, kahit na yan ay 2 years old na tatamaan pa rin ng bulutong. Ngayon, dahil walang direct na gamot sa bulutong, maliban sa paggamot mo lang sa mga sugat niya sa mukha minsan, pero kung ang tumama naman ay sa lalamunan, sa buwangan, kung minsan namamatay. Karaniwan ng mga programa ng bakuna ay 1 month. Pero sabi mo nga, may kwento ko sa inyo nakaraan, pag tumatama ang bulutong as early as 10 days, ulitin ko, pwede niyong bakunahan yan as early as 5 days or 1 week. Burutin nyo lang yung balahibo, napaka-importante yan, para hindi sumabit yung bakuna pagtusok nyo, para full dose pa rin laban sa fowlpox. Dahil prevention is still better than cure. Okay, ang isa pang age-related na health concern ay pag nasa range na ang ating mga manok. Minsan makikita nyo may nanginginig, tapos biglang uupo, ngayon mabibisaklat, mamimilay, at dahil hindi makalapit sa pagkain, hindi makalapit sa inumin, yan ay namamatay. Ito yung range paralysis. Ito yung some form of Marex na binanggit ko sa inyo nung nakaraan. Pero bantayan nyo ito according to age, dahil kung may range paralysis, ibig sabihin marami silang natutuka na mga feather o dust doon sa environment na may Marex virus. At yun ang pinanggagalingan ng sakit na Marex sa range o range paralysis. Kaya importante pa rin ang kalinisan, yung pagwawalis natin ng mga balahibo, lalo na pag may mga carriers doon sa farm or may history kayo ng Marex doon sa farm. Mga kaibigan, marami pa tayong issues na pag-uusapan tungkol sa mga health concerns na pwedeng maka-apekto dito sa performance ng ating manok. Nais ko lang ipaalala lagi na sa performance ng ating mga manok, pang breeding man o panglaban, laging tandaan, health is always